So hello mga par, resolve tayo ng ngayong lesson na yun is conduction through sphere. So in our conduction through plane wall, meron tayong concept which is galing sa Fourier's law that Q is equal to negative Ka dt all over dx. Galing sa Fourier's law yan. So what if meron tayong sphere? Yun, itong sphere natin. Imagine nyo na lang na sphere yan. Yan, sphere. At tayong isa pang sphere. Sphere yan sphere. Yan. So sorry for the background noise. If meron man kayong marinig. Imagine nyo na lang na sphere yan, no? So meron tayong radius 1. Ang kapal. Itong white, yan. From here, this at center of the sphere, meron tayong R1. Then, from the center of the sphere to the insulation, ng R2. So mamaya, hanapin natin pag yung sa pag multilayer yung natin, sphere. Then, meron tayo, natin, yung area ng sphere natin is equals to, gamitan ko kulay pink, 4 pi r square. Then, input natin siya dito. So, meron tayong Q, cross multiply muna, no? Baba natin yung A. So, meron tayong area dito sa baba, 4 pi r squared is equal to, meron tayong dx, hakangat siya dito. So, dr ilalagay natin. Kasi in terms of r tayo. Then, negative k dt. So, using integral calculus, you can evaluate this equation. So, meron tayong q all over 4 pi dr all over r squared evaluated from r1 dr to r squared yan, r1 to r2 is equal to negative k dt evaluated from t1 to t2. Limits pala ng integral natin, t1 to t2. So, sa angat to, diba, magiging siya negative. So, meron tayong q all over 4 pi. So, pag in-integrate mo yan, meron kang makukuha negative 1 all over r. Evaluated yan from r1 to r2 is equal to negative k t2 minus t1. Then, natin? Natin yung mga limits natin. So, meron tayong q all over 4 pi. Then, meron tayong negative. Labas natin yung negative ba? Then, meron tayong 1 all over r2 minus 1 all over r1 is equal to negative. Sakay na yan. t1 minus t2. Nakuha ba, guys? Nakuha na yan. So, disipin na yung negative. Meron tayong q all over 4 pi. Multiply by 1 all over r1 plus, minus 1 all over r2 is equal to k t1 minus t2, pwede natin siyang i-write as delta t. Then, isolate natin in terms of q. Meron tayong q is equal to, angat yung 4 pi doon, 4 pi k delta t all over r1 plus 1. Minus pala yan, minus 1 all over r2. So, ito na yung general equation natin for
sphere. Guys, tandaan nyo yan. So, what if meron tayong multiple layer ng insulation? Copy muna natin ito, no? Copy. Paste natin siya. Dito na lang sa baba. Dagdagan natin ng ng sphere. Lakihan natin yan. So, magkakaroon tayo ng R3. Yung R3 natin from here to the center of the meron tayong R3. Then, meron tayong yung pala kanina, di ata nasulat. So, nanggaling yung T1 to T2. Yung T1 natin is dito sa loob. So, dito naman yung T2. So, magkakaroon tayo ng T3 dito, T3. So, di ba yung concept ng that yung Q na dumadaloy dito, tsaka yung Q na dumadaloy dito is equal lang. So, meron tayong Q1 plus Q2. So, Q1 is equal to Q2. Steady state yan. Then, kunin natin yung natin. What do you call this one? Yung natin, equation for this for this thickness, no? From T2 to T3. So, di ba meron tayong Q2 is equal to, gamitin na natin yung na-derive. Tayong 4 pi K. Yung delta T natin is T2 minus T3 all over 1 all over R1 minus 1 all over R2. Then, di ba meron tayong algebra na parang siya, ayan, A over B. If yung A over B is equal siya sa C over T. Therefore, equation sa A plus C all over B plus D. Natin. So, yan? For example, no? Lagay tayo ng 4 over 4 dito sa dalawa. So, meron tayong 4 na A all over 5 na B. Equal yan sa 4 all over 4, di ba? 4 over 5. Then, equal din siya sa 4 plus 4 meron tayong A. Then, meron tayong 5 plus 5 is equal to 10. Then, divide natin by 2. Meron tayong makuha tayong 4. Makuha tayong 5. So, bumalik siya dito. So, gets na yung concept. So, gets na yun. Then, pwede natin itong i-add dun sa nakuha natin kanina, which is eto. So, copy. Nuggets ba? Copy. Then, paste natin siya dito. Then, add natin sila dun sa nauna. Hindi pala, sorry, no. Hindi ko napansin. R2 to R3 na pala to. My bad. R2 to R3. Then, yan. Copy, then paste natin siya dito. So, apply natin yung i-add natin yung numerator tsaka yung denominator. So, meron tayong 4 pi. Ito is different different material yan. Nung K1 yan. K1 T2 minus T3. Hindi, K2 pala to. Ito pa yung kanina K2. Ito yung pangalawang na-derive natin. K2 plus 4 pi
4 pi k k2 k1 k1 t1 minus t2 all over the addition of this hindi ko ba napalitan yan? Dapat to eh, R2 tsaka R3. R2 sa R3. Tayong 1 over R2 minus 1 over R2 plus 1 over R1 minus 1 over R2. Wait lang! So, sorry for the background noise. So, distribute natin siya. Ito is Q total to. Q total. So, distribute natin. Meron tayong haba naman. 4 pi K2 So, hindi na pala. Wala tayong cancel dito. So, ito na yung equation natin. For the total, for the total, hindi na. Wala na tayong cancel dyan, no? Wala na. Kasi mag-ibang na ito eh. Ibang, ibang thermal conductivity na to. Proceed tayo dun sa problem natin. So, if kaya nyo i-simplify ito, i-simplify nyo pa much better. So, proceed na tayo dun sa problem na. Sabi dito sa problem, a spherical shaped vessel 1.2 diameter is 100 mm thick. Find the rate of heat leakage if the temperature difference between the inner and outer surfaces is 200 degrees Celsius. The thermal conductivity of material is 0.3 kJ meter R degrees Celsius. Meron tayong formula that Q is equal to 4 pi K delta T all over the 1 over R1 plus ay minus 1 all over R2. Substitute natin, no? Q is equal to 4 pi K, which is 0.3 kilojoule per meter R degrees Celsius, 200 degrees Celsius all over yung R1 natin. Let's divide natin to. Meron tayong 0.6, 1 all over 0.6 minus yung R2 natin. So, ano yung magiging R2? Meron tayong 100 mm. So, 0.1 meter yan. So, add natin dun sa radius 1. Meron tayong 1 all over 0.7. So, yung makukunang unit natin dito is cancel to. Ano pa? So, magkakaroon tayo ng dito eh. Meter, 1 all over meter. So, aangat dun sa taas. Makakancel siya dun sa meter. Therefore, RQ is equal to tayong 4 pi multiplied by 0.3 200 divided by 1 all over 0.6 minus 1 all over 0.7. Meron tayo
3166.72. 7254. Ano yung unit? Kilojoule per hour. So, convert natin into watts. 1 kilojoule is 1,000 joule times in 3,600. No. In 3,600 seconds, meron tayong 1 hour. So, cancel. Joules to. So, meron tayong 3166 times 0.7254 times 1,000 divided by 3,600. Meron tayong 879.6459. 59 watts. So, ito na yung sagot for this problem.